Oh, hello! Nandiyan ka pala? Ha? Tara, tara! Mag-usapan muna tayo. Kwentuhan muna tayo rito. Habang nag-alaga ng anak ko, magsasagot ako ng mga tanong na tinatanong sa akin sa marketplace. So, magsisimula tayo sa unang tanong. So, ito ang unang tanong. Magkano daw yung standard size ng bintana? So, dito sa Pilipinas kasi, ang standard size ng bintana ay 1.2 meter by 1.2 meter. So, yung pag-uusapan muna natin dito, yung sliding window. Kasi yung sliding window na standard size, tapos yung glass niya po ay bronze glass, tapos may screen na rin siya. Tapos yung series niya po ay 798 series. Nasa 4,000 po yan sa amin mga kaalom. Kami po yung magkakabit. Tapos kung pick up lang po, binibigyan lang po namin yan ng 3,500. Ngayon, kung nasa 900 series naman po na sliding window, yung bigay po namin yan is nasa 7,000 po yung isa dito sa amin. Dito po yan sa amin ha. Bali, may screen na rin po yan siya. Tapos, kami na rin po yung magkakabit niyan. Kasi po, lagi ko pong sinasabi na paiba-iba po talaga yung presyo niya ng sliding window. So, ang suggest ko lang po ay mas magandang bago kayo magpagawa, mag-canvas muna kayo kung sino yung pinakamura. Kasi, kumbaga, iba-iba talaga yan yung presyo. Tapos, kung casement window naman po, na standard size, yung standard size po kasi niyan, 1.2 meter by 1.2 meter. So, yung casement window po namin, or yung awning window, yung standard size po namin yan is nasa 7,000 po yung bigay po namin yan. Tapos, wala pa pong screen yan kasi ang screen po niyan, depende po kasi sa gusto nyo po. Kasi may magandang klase, may regular, may makakapal. Depende po sa gusto nyo po. Tapos, yung kung sa Gelo Plus window or Gelo C, ang standard size po namin yan is nasa 3,500 po yung isa niyan. Tapos meron na siyang tubular po yan sa gitna. Tapos kasama na rin po yung kabit niyan. Tapos yung may hamba po yan siya na 1x2 tubular. So, yun lang po yung sagot po namin. Ang pangatlong tanong naman po pala sa amin ay, may nagtanong naman po pala na, ang sabi niya po ay kung gumagawa daw kami ng steel gate. Opo, gumagawa po kami ng steel gate. Bale, magbigay lang po kayo ng design at gagawin po namin. Tapos, yung presyo po niyan ay, ang isang piraso po niyan, ang bigay po namin yan is 8,000. Tapos, yung pinakamalaki niya po na height is 7 feet. Tapos, yung lapad niya po is 4 feet. Tapos, may standard size po kami na mga design po. So, kung gusto nyo po yung design po namin, bibigyan po namin po kayo ng design. Then, kung may sinusundan po kayo na design, ibigay nyo lang po din po sa amin. Tapos, kung medyo mabusisi, mag-add po kami yan. Kasi kung customize po yung design nyo, ay i-estimate lang po namin yan ng itemize po para po hindi naman masyado malaki sa amin, hindi rin masyado malaki po sa inyo. So, yun po, gumagawa po kami ng steel gate. Ang sunod pala na tanong po pala sa amin ay, ang sabi po dito ay kung paano daw po magsukat. So, sa topic na yan, kailangan po medyo may knowledge tayo ng konti sa metro. So, kagaya niyan, yung video po namin, gumawa po talaga ako niya ng video na kung paano po magsukat ng metro. Kasi ang lahat po ng ginagawa po namin ay nakabase po sa metro. Kailangan po may konting knowledge po tayo sa metro. Kung wala talaga,
pwede nyo naman po na for estimate lang naman po yan. Kung wala talaga kayo metro, kung wala kayong panukat, pwede naman po yung dangkalin nyo na lang. Kunwari, kung ilang dangkal po yan, kukonvert na lang po namin yan for estimate lang po yan. Pero kung sa i-actual na po, talagang pupuntahan po namin yan na susukatan po namin ng actual. Kasi iba po yung sukat niyan pag i-actual na po. So, kumbaga, ang unang-unang, kung wala talaga kayong metro, for estimate na naman po, at wala kayong knowledge sa mga metro, pwede nyo naman pong isa-suggest ko na dangkalin nyo na lang. Tapos i-estimate nyo. Kunwari, dangkalin nyo kung ilang dangkal yan. Yung unang dangkalin nyo po, yung height. Then, yung lapad po, dangkalin nyo po. Para at least, may idea kayo kung anong sukat. Tapos, i-convert na lang po namin yan sa kung ilang feet, kung ilang meter, para makapagbigay po kami ng presyo. Kasi, ang presyo po namin, nakabase lang talaga sa kung ano po yung sukat. Kumbaga, sa description po namin, kung ano po yung presyo po namin, yun talaga po yung binibigay po namin. Hindi po kami nagbabago ng presyo kasi, kunwari, wala naman pong sliding window na 5 piso lang yung presyo eh. Tapos pag mag-inquire ka na, iba ng presyo, hindi po kami ganoon. Kumbaga, kunwari nasa 1.5 yung isang sliding window, yun talaga yung presyo po namin. Hindi po kami nagbabago na kunwari 5 piso kasi ano na yan, hindi ka na honest sa mga nag-inquire, kumbaga parang may hook ka na. Kung ang hook mo, napakalayo po sa actual na presyo. So, yun lang. Ang sunod pala na tanong sa atin ay kung gumagawa na tayo ng hanging cabinet. Opo, gumagawa po kami talaga ng hanging cabinet. Basta ang related po sa glass, aluminum, and steelworks, gumagawa po kami niyan. Kumbaga, ang sa amin, ibigay nyo lang po yung drawing po sa amin at i-estimate po namin ng itemize or yung per linear. Depende po yan sa design. Kasi kayo naman po yung gagamit niyan, kung ano yung gusto nyo. Kumbaga, kami nagsasuggest lang kami kung anong maganda. Pero, ang final na decision po, kayo talaga kasi kayong nagpapagawa. Yung sa amin lang na kaming gumagawa ay sinasuggest lang namin sa perspective po namin at ayon rin sa aming mga karanasan, sinasuggest lang din namin kung ano yung mas maganda, kung ano po yung standard size ng countertop or yung drawer, anong mas maganda dyan, or cabinet po sa yung ilalim ng hagdan, kung ilang layer po yung mas maganda dyan. Kumbaga sa amin, nagsasuggest lang kami, kayo talaga yung final po na decision maker. Tapos, yung size po niyan ay yung presyo po sa amin, binibigay ko po yan ng 2,500 per linear. Per linear po yung bigayan ko po dyan na 2,500 po. Kasi mabusisi po talaga yan yung cabinet na yan. Tapos, may backing na rin yan na cladding sa likod, back to back. Tapos may layer na rin yan. Tsaka, aluminum cladding po yung ginagamit po namin. Tapos, yung bisagra niya, concealed hinges, naka-concealed na rin po yan. Tsaka, naka-ECP handle na rin po yan siya. So, yun po yung sagot po namin kung gumagawa kami ng hanging cabinet. So, sa next episode po natin, abangan nyo naman po yung next episode po natin sa episode 4. Kasi marami po yung nagtatanong po talaga sa amin na kung about po sa trabaho po namin. Kaya ginagawa ko po ito para at least may idea na kayo kung ano talaga yung mga alam namin at yung ginagawa namin po.